Resulta ng botohan sa barangay at sangguniang kabataan elections, alamin. Ang tumataas na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa agawang West Philippine Sea. Bilang ng mga Pilipinong nasawian ng buhay sa gerang Palestine at Israel. At Pasko na, ramdam na ang simoy at espiritu ng Pasko dito sa Pilipinas. Trending na TikTok dance challenge ng asawang Dingdong Dantes at Marian Dantes umabot na sa 10 million views. Kakatapos lamang ng eleksyon sa barangay at sangguniang kabataan, ang NAIC ay isa sa bayan na naglabas na ng resulta. Halina't samahan si reporter Gwyneth Villaluz sa pagpunta sa mga barangay dito at alamin ang mga naging kinalabasan. Ano nga ba ang ating kakalapin ngayon dito sa bayan ng NAIC? Halina at samahan niyo akong alamin kung ano-ano nga ba ang nangyayari dito noong araw ng botohan. Samahan niyo akong kalapin kung sino-sino nga ba ang mga nanalong punong barangay dito sa NAIC. Ating itong simulan sa Barangay Bagong Kalsada na Cavite. Sa aking nakalap na kaalaman, ang nanalong punong barangay ng Bagong Kalsada na Cavite ay si punong barangay Isidro Alvin Dualan at ang naging dahilan niya upang siya ay manalo bilang punong barangay ay ang pamamagitan ng pagbabahay-bahay nila at pagbisita nila sa buong Bagong Kalsada upang sila ay manalo. At atin namang alamin kung sino nga ba ang nanalo sa barangay Ibayo Silangan na Cavite. Ngayon, nandito tayo ngayon sa barangay Ibayo Silangan at ating alamin kung sino nga ba ang nanalong punong barangay dito. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, ngayon po ay nandito po tayo sa Ibayo Silangan upang alamin kung sino nga ba ang nanalong kapitan. Halina at samahan niyo kong interviewin ang isa sa mga taga Ibayo Silangan. So, ngayon po ay nandito na po tayo sa Ibayo Silangan at kasama na po natin ang ating interviewin. So, pwede ko po bang malaman kung sino po ang nanalong bilang punong barangay dito sa Ibayo Silangan? Ang nanalong kapitan dito ngayon ay si Arman Loyola, yung kapitan namin ba? So, ano po yung naging rason nyo para po iboto siya? Magaling makasama at saka marami siyang proyektong nagagawa. Ako nga pala si Gwyneth Villaluz, nagbabalita dito sa NAIC. Bayan hanggang ngayon ay mas malubha at di ka nais-nais ang nararanasan ng mga barko ng Pilipinas mula sa barko ng China. Kasama natin si reporter Ryujin Quaresma upang alamin ang sitwasyon ng mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. May mga pangyayari pa rin na nagpapakita ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Kamakailan lang ay may dalawang bangka ng Pilipinas ang hinarang ng Chinese Coast Guard sa naturang karagatan. Sa pinakahuling pangyayari sa West Philippine Sea, kung saan muling nagpakita ng mapanganib na manyobra ang Chinese Coast Guard laban sa mga barkong nagpapadala ng supply para sa iyong milsyon. Kamakailan din ay inanunsyo ng Philippine House of Representatives na magtataas sila ng budget para sa depensa sa 2024 national budget upang palakasin ang pagprotekta sa teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Opo, si reporter Eugene M. Quaresma, balik sa studio. Ng ating mga Filipinong OFW na nakadistilo sa Palestine ay lubhang nahihirapan sa pagkadawit sa giyera ng Palestine at Israel. Sa kasalukuyan ay may mga nasawi ang buhay na Pilipino sa naturang giyera. Alamin ang bilang ng mga nasawing Pilipino sa report ni Christopher Alday. Nandito ang aming team upang ibalita sa inyo nagpapatuloy na giyera ng Palestine at Israel. Ayon sa aming source, nasa 1,900 na Palestinian terrorists o Hamas ang namamatay sa mga airstrike na pinapakawala ng mga Israeli. At nasa 1,300 na Israeli ang namamatay sa mga kamay ng Hamas dahil sa nagpapatuloy na giyera dito.
May 4 na Pilipino na nadadamay sa mainit na gera nito. Kaya umaksyon na agad ang Commission on Filipino Overseas o OFC na mailipat lahat ng Pilipino sa border ng Israel upang maiwasan ang mga ganitong pangyayari. Nagpatunayan ng Philippine Embassy sa Israel na magpauwi ng mga Pilipino na naipit sa gera nito. At ito po ang aming mga kalap na balita sa mga nagpapatuloy na gera ng Israel at Palestine. Ako si Alvin Christopher, nagbabalita, balik sa studio. Hi! Welcome to McDonald's drive-thru. Hi, isang cheeseburger please. With large fries and drink na po ba? A la carte lang. Thank you. Hi, isang medium fries please. Thanks ulit. Large iced coffee original please. Nauhaw ako eh. Ma'am, dessert niyo po. Baka matunaw. Magandang araw mga manonood. Ako si Danilo Oronas, ang inyong lokal na tagapagbalita batay sa ulat ng panahon. Ngayong araw ay inaasahan nating may pabugso-bugsong buhos ng ulan na may mga temperatura mula sa 30 degrees Celsius na may lakas ng hangin mula 60 to 70 kilometers per hour. Mayroong 50% ng pag-ulan para sa inyong mga nagpaplano ng mga aktibidad sa labas. Kayo po ay pinapayuhan kong magdala ng payong panangga sa ulan. Mangyaring manatiling nakatutok sa mga lokal na balita at mga update sa panahon para sa mga anumang pagbabago o karagdagang impormasyon. Salamat sa panonood at magandang araw sa inyong lahat. Bayan, sa nalalapit na Pasko sa Pilipinas, damang-dama na ang espiritu at excitement ng mga Pinoy sa darating na Noche Buena. Reporter Frances, ramdam na ba talaga ang Pasko dito sa Pilipinas? Yes, Kian, ramdam na natin ang Pasko dahil sa malamig na klima ng panahon na ating nararamdaman ngayong nalalapit na Christmas. At dahil malapit na nga ang Pasko, marami na rin ang mga bahay na ating may kita ay kumukuti-kutitap at nagliliwanag. Sinisimulan na ng bawat isa na buksan ang kanilang mga Christmas lights and Christmas tree na nagbibigay ng kulay at liwanag sa atin at lalong nagpaparamdam ng excitement sa paparating na Pasko. Dahil sa nalalapit na nga ang Christmas, ang iilang kabahayan ay nagsisimula na ulit magliwanag. Ang mga dekorasyon at kumukuti-kutitap na mga parol ay nagbibigay ng saya at sigla sa mga tao na makakita nito. Ito rin ay nagpaparamdam ng pagmamahal sa bawat isa ngayong nalalapit na Pasko. Nagdadagsaan at dumadami na rin ang mga mamimili sa ating mga palengke at mall. Bumibili sila ng mga bagong damit, Christmas decor, mga regalo, at pagkain para sa paghahanda sa ating Noche Buena. Iilan na nga rito ang lechon na lalong sumasarap pag sinasawsaw sa sauce nito. Puto bumbong, bibingka at pichi-pichi na nangangamoy sa ating ere tuwing pasapit na ang Pasko. Isa pa ang klasik na panghimagas tuwing Pasko na ating tinatawag na leche plan. At dahil malapit na nga ang ating hinihintay na Christmas, may kita natin na dumadami na ang mga dumadayo at nagsiselebrate sa iba't ibang lugar. Kaya dumadagsa rin ang mga pasahero para magbakasyon at makapag-bonding kasama ang pamilya. Asahan na natin ang siksikan at mabigat na daloy ng traffic na ating mararanasan sa biyahe. Kaya't habaan natin ang ating pasensya at maging alerto.
Kaunting kaalaman. Alam nyo bang hindi nagpapakita ng sakit at kahinaan ang mga kuneho? Sa natural nilang teritoryo, kadalasan ay nagtatago sila sa mga predator. Iniiwasan nilang magpakita ng kahinaan upang hindi sila madaling mahuli. Iwasan ang panghihina at pagkakaroon ng sakit ng mga alagang kuneho sa paggamit ng Cunimax Rabbit Feed. Tandaan, gumamit ng Cunimax Rabbit Feeds upang nutrisyon ay kumpleto. At ngayon, nandito po tayo sa may-ari ng kuneho. Tara at tanungin natin siya kung paano alagaan ang kanyang mga alagang kuneho. Magandang hapon po. Ano po ang kadalasang kinakain ng mga kuneho? Kadalasang kinakain ko ng kuneho ay yung feeds lang po, pati po yung hangin. Ano naman po yung, paano po na-maintain yung proper hygiene ng mga alaga dito? Nililinis po yan araw-araw. Yun lang po at marami pang salamat. Mabilis na chikahan muna tayo para updated sa showbiz happening. Mag-partner na sila Marian at Ding Dong Dantes. Pinusuan ng netizen ang kanilang Totoro dance na ngayon ay may 10 million views na at counting. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Ako po si Kian Gonzalez, totoong balita, bagong balita, TV Balita. Magandang araw bayan!